Mapalad ang mga Kristiyano at mga born again kapag inahangad mo ang anointing more than anything. Anointing makes the difference. Kaya tayo ay nakakagawa ng mabuti dahil po sa anointing ng Holy Spirit. Amen? Yung pong mga ginagawa nating mabuti, it is God who works in us to do His will. Amen? Kung walang Diyos sa buhay ng tao, hindi niya magagawa ang kalooban ng Diyos. Because it is God who works in us to do His will. Amen. I believe that preaching without anointing is just information. How many of you know there is a difference between singing and anointed singing? There is a difference between having church and having an anointed service. Because the anointing makes the difference. There's something about the anointing that when it fills a room, yung presence ng Lord, kapag dala-dala po natin iyan at pumunta ka sa mga unbeliever at nahalubilo ka doon, mag-iiba po yung atmosphere. At ang anointing po ay binibigay ng Diyos depende sa puso na meron ka. Tayo po, iba-ibang puso natin. Amen po? Pero ang gusto ng Diyos, maging isa ang puso natin na kagaya ni David, a man after God's own heart. So many look good on the outside, but the heart isn't pure. Kung hindi naman pure, no po? Ang heart, kung hindi naman right ang heart, kung di rin clean ang heart, hindi po yun ang i-anoint. Paano ba tayo maging anointed? Worship God even when no one is watching. Wag lang dito sa church. Amen? We are created. Amen? To make a difference. Kung meron man mga ganon, sa church lang nag-worship, iba ka dapat. Even when no one is watching. Si David, nagpuri sa Diyos, sumamba sa Panginoon kahit walang nakakakita. At doon, nakatanggap siya ng anointing. And Samuel poured out the oil on David and said, "You're going to be the next king of Israel." Amen? May mga promotion pagka meron pong anointing. Amen? Ano sabi ng Bible? When the anointing came upon David from that day forward, siya po ay nabago ang buhay niya. Kaya, worship the Lord. Not in public, but in private. When no one is watching. To get the anointing, use what God has given you. May binigay ang Diyos sa iyo. All of us have different gifts. Wala pong hindi binigyan ng Diyos dito. Kung ano binigay ng Lord sa iyo, gamitin mo yung talent mo. Huwag mo ipagkait. Huwag mo sabihin, ako pag umalis ako sa church na yan, kawawa yung simbahan na yan. Hindi. Amen? Huwag ganon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Sabagat si Lord po ang may-ari ng church. Amen? At ang lahat ng pangailangan ng church, si Lord ang nagpo-provide. Kaya kung ano binigay ng Lord, pagamit mo lang ng ipagamit. Offer your gifts to God. Ano ba yung mga giftings mo? Sa preaching, singing, dancing, huwag kang magsawa. Offer mo yung gifts, yung kaloob ng Lord sa iyo. Amen? Gamitin mo para sa Panginoon. That is how to get the anointing. Offer your gifts to God. You may not have the ability that somebody else has. Maring di kayo pareho. Amen? You may not have the gifting that somebody else has. But if you simply say, God, here's what I've got. Would you anoint it and would you use it? Amen? I-offer mo sa Panginoon kung anong meron ka. Amen po? Ipagamit mo sa Panginoon at kailangan kung ikaw ay gifted sa preaching at ginagamit ka na ng Lord sa preaching, patuloy mo pagpipreach. Amen? Huwag yung, ano ba yan? Ako na lang lagi ang pinapag-preach. Pang breakfast prayer pa naman, aga-aga pa naman. Wala namang iba.
Gusto ka ng Lord i-anoint. Kaya lang, pag sinabi mo, Lord, never mind, wala ka talagang anointing. Amen? So, ang ministry, o ang isang Kristiyano na hindi dinidesire ang anointing, ba't nag-born again ka? Ba't nagpastor ka? Amen? Bakit ka nagsisimba? Di mo ba alam ang laki na naggagawa ng anointing sa buhay natin? One thing that the anointing is attracted to is a person who is sanctified, set apart, and consecrated. Yun po ang hinahanap ng anointing. Pupunta dyan ang anointing sa mga sanctified, sa mga set apart, sa mga consecrated. Pag sinabing consecrated, yung pong malinis. Amen? Sanctified. Ano po? Nalinis. Set apart. Hindi na nakikiayon sa takbo ng mundo. Sabi ni David sa Psalms 1, Blessed is the man who does not counsel to the ungodly, nor stand on the way of the sinners. Hindi na siya nakikiumpok. And on his law he meditate day and night. Ang sabing ganon, and whatever he does shall prosper. Consecrated, set apart, and sanctified. At dapat magkaroon tayo ng declaration at sabihin natin na ang buhay natin, ito po, ang buhay natin ay para kay Kristo na, para gumawa ng mabuti. Habang tayo ay nabubuhay, sapagkat ito ang plano ng Panginoon sa atin. Mula pa noong una. Kaya sabi po, Ephesians 4:22 hanggang 24, iwasan na natin. Amen? Alin? Ang mga masasama, layuan natin, hubadin na natin ang luma natin pagkatao. At tayo ay pasakop sa Panginoon na dati nung hindi pa ikaw born again at ako ay hindi pa born again, nang tayong lahat ay hindi pa born again, tayo ay mga patay dahil sa pagsuway natin, dahil sa kasalanan ginagawa natin. Ngunit tayo ay binuhay, nilalang, alang-alang kay Kristo upang gumawa ng mabuti. Amen? Kaya tayo created in Christ to make a difference.